Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Kung saan ang sabi po rito ay here's how much XRP sold on exchanges from Ripple chairman hack. Kaya ayan po, sa mga hindi po nakakaalam ay nahack po yung account ng chairman ng Ripple na si Ginoong Chris Larsen at ang laki po ng laman nito. Kaya yan, atin pong aalamin yung kung magkano nga ba yung nabenta ng mga hackers mula sa kanyang na-hack na account dito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay XRP net sales on exchanges recently slipped close to the 100 million XRP mark with over $73 million in withdrawn funds following the hack affecting the Ripple chairman. Kaya yan, mukhang umaabot daw po ng 100 million na XRP ang nabenta dito sa mga exchanges na galing dito sa account ng Ripple chairman na si Ginoong Chris Larsen. At yan, ito po ay umaabot sa or nagkakalaga sa ng higit $73 million. Market analytics resource Kaiko highlighted part of this data in a recent post in X. The platform shared a chart detailing XRP's cumulative volume delta or CVD. Notably, this metric reveals the cumulative number of XRP market participants who bought and sold on exchanges over a period of time. Kaya yan, ayon raw po sa Kaiko, isa raw po itong market analytics. Yan, analytics. Ito raw po yung parang nagbahagi. Yan, ito raw yung nagbahagi sa tinatawag po nilang CVD or cumulative volume delta. Kaya ito po yung metrics na nagpapakita sa mga bilang ng mga XRP market participants na nagbenta at saka bumili sa mga exchanges yan, sa isang period of time. XRP net sale nears 100 million. Kaya yan, base po rito sa cumulative volume data ng Kaiko ay umaabot po ng 100 million na XRP token yung nabenta. Data from the chart indicates that XRP saw a positive CVD on January 30 as users bought more XRP than they sold on major exchanges with over 20 million net purchases on Binance. Despite the buying pressure, XRP recorded a 4.58% drop that day due to the broader market turbulence. Kaya yan, noong January 30 daw po ay ang CVD ay nagpapakita daw po ng positive na metric itong si XRP. Kung saan ay mas marami pong mga investors or traders ang bumibili ng XRP. Yan, kumpara sa mga nagbebenta sa mga major exchanges. Kaya higit po sa 20 million na amount ng XRP tokens ang nabili ng mga users dito kay Binance. Kaya ayan, kahit na nagkakaroon po ng buying pressure, yan, kung saan ay marami pong bumibili ng XRP token, ay nakapagtala pa rin si XRP ng 4.58% na pagbagsak. Ayan, at ito raw po ay dulot ng market, yan, ang broader market turbulence. Yan po yung actual na tweet ng Kaiko. Ripple's XRP cumulative volume data or CVD, a measure of net buying and selling, showed a net sell of nearly 100 million XRP, primarily on Binance and OKX after last week's hack of Ripple's co-founder. Kaya yan, ayun po dito ay yun po kay Kaiko ay nagpapakita raw po ang kanilang cumulative volume delta yan ng sukat or measurement sa mga nagaganap na buying at saka selling. At ayun, pagdating po dito kay XRP ay nagpakita po ito ng selling or sell-off na umaabot po ng
Yan, halos malapit na raw po sa 100 million na XRP. At ito po ay naganap sa mga malalaking exchange na si Binance at saka si OKX. Yan, naganap raw po ang selling na ito pagkatapos po ng hacking incident sa account ng Ripple co-founder na si Ginoong Chris Larsen. Ayan po yung CVD. Yan, chart po ng CVD. Yan, nakikita natin dito yung kulay na ito, medyo brown ay yung Binance. Yung kulay blue ay HEAT BTC. At saka yung HTX naman yung gray. Yung medyo light blue ay si Kraken. Yung kulay gray ay si MEXC. Yung light brown ay OKX. At mapapansin po natin dito na yung matindi po talaga yung naapektuhan dito ay itong si Binance. Ayan. Laki ng kanyang binagsak. Tapos ganun din po si OKX. Ayan. Sunod ay si MEXC tapos si HTX. Hindi po gaano kay HEAT BTC. Following the increased purchases, XRP's CVD drastically collapsed. Exchanges Binance and OKX contributed most of this drop as customers on these platforms continued to sell off their XRP holdings. The drop extended to January 31 but remained fairly stable until ZAC XBT spotted the hack. Kaya, ayan, si Binance at saka si OKX yung may pinakamalaking metrics kung saan ay sila ay nakaranas ng matinding sell-off or pagbebenta ng XRP users, yan, ng XRP tokens mula sa kanilang mga users. Yan, nagpatuloy daw po yung pagbagsak or yung pagbenta. Yan, yung pagbenta ng mga users sa kanilang XRP token hanggang noong January 31 noong naglabas ng balita o report itong si ZAC XBT tungkol sa naganap na hacking. Recall that the on-chain sleuth was the first to call attention to the exploit affecting Ripple's co-founder and executive chairman Chris Larsen. ZAC XBT noted that the affected wallet belonged to Ripple due to a mistag from XRPL Explorers, XRP Scan, and BitTop. Kaya, ayan, na-content na rin po natin ito. Yung naglabas ng balita. Yan, ito nga, si unang-unang naglabas ng balita ay si ZAC XBT. Pero misinformation po yung kanyang inilabas na balita kasi sinabi niya ay yung account daw po ng Ripple ang nahack. Pero hindi naman siya yung nagkamali rito. Nagkaroon kasi ng mistagging. Yan, dito. Mistag sa Explorer ng XRPL or ito yung XRP Scan at saka BitTump. Kaya yan po yung kanyang naging basihan kung bakit niya nasabi na yung account ng Ripple ang nahack. Pero yung katotohanan po ay yung nahack po dito ay yung account ng Ripple co-founder or at saka executive chairman na si Chris Larsen. Pero yung balita na ilabas ni ZAC XBT ay nagdulot po ito ng takot sa mga sa buong community ng XRP or mga XRP holders. Kaya yan, nagkaroon po ng takot at akala nila ay yung nahack talaga ay yung account ng Ripple, kaya nagdulot na rin ito ng selling pressure. Kaya nagpanic po sila, kaya nagbenta po yung maraming mga holders ng XRP. Larsen confirmed the hack but stressed that the exploit affected his personal wallet. As previously reported by the Crypto Basic, the ancestry of the address corroborated Larsen's claim. Kaya yan, dahil dulot po ng panic na yan, ay naglabas po kaagad ng confirmation ang mga Ripple yan, yung itong si Ginoong Chris Larsen na yung nahack po ay hindi po Ripple, hindi po yung account ng Ripple. Ayan, kundi ay yung kanyang personal na account. Ayan, ZAC XBT revealed that the asset were moved to multiple centralized exchanges including Binance, HTX, OKX, MEXC, Kraken, and Gate.io. In a subsequent disclosure, the Ripple chairman noted that the exploiters had converted most of the funds to other cryptocurrencies. Kaya yan, dagdag pa ni ZAC XBT ay nilipat daw po kaagad ng mga hackers yung laman na kanilang na-hack sa wallet ni Ginoong Chris Larsen sa mga exchanges na katulad ni Binance,
Yan, HTX, OKX, MEXC, Kraken at saka si Gate.io. At para mabura yung para hindi ito matrace, ay kinonvert daw po nila ito sa ibang mga cryptocurrencies. This sell-off likely contributed to the drastic drop in XRP CVD on these exchanges in addition to panic selling from other investors. Kaiko's data shows that the CVD continued to drop following ZachXBT's post on the hacking incident, collapsing close to the 100 million XRP mark on February 1. Kaya yan po yung nagdulot ng selling pressure kay XRP. Yung hacking, yung mga hackers kung saan sila ay nagbenta ng malaking amount na XRP na kanilang na-hack mula sa personal account ni Chris Larsen, at syempre yung mga nag-panic selling na rin. Massive BTC withdrawals. Despite a mild recovery on February 2, the metric remained below the average mark, with Binance and OKX seeing the largest sales during this period. Recall that Binance managed to freeze $4.2 million worth of XRP connected to the hack, as disclosed by CEO Richard Teng. However, it appears the hacker successfully sold most of the stolen XRP tokens. In a recent disclosure, ZachXBT called attention to massive Bitcoin withdrawals from these exchanges, mostly from HTX, Gate.io, and Kraken. These withdrawals amounted to $73.3 million worth of BTC. Yan. HTX accounted for $63.7 million, Gate.io saw $6.69 million, while Kraken recorded $2.9 million. The blockchain sleuth stressed that these assets were likely part of the funds converted from XRP in the Larsen hack. According to him, some of the funds from Kraken went to BTC mixing service Jumbler. Kaya yan, mukhang ang ginawa po ng mga hackers ay kinonvert po nila sa Bitcoin yung kanilang XRP na nahack mula sa account ni Ginoong Chris Larsen. At pagkatapos nito ay saka po nila yan inilipat-lipat ulit siguro, ayan, at saka nila ito withdraw. Kaya yan, malaki po, hindi po na recover yung mga nahack na amount, yan mga nahack na asset, digital asset ni Ginoong Chris Larsen. Kaya kawawa naman po siya. Pero yan, meron pong ilan na mga na-freeze. Yan, nitong nakalipas na balita po natin ay meron pong nagawang i-freeze ni Binance. Pero maliit na lamang po yung amount na nagawa nilang i-freeze. Pero ayan, kahit na papaano ay at least merong maibabalik kay Ginoong Chris Larsen. Pero kawawa naman po siya. Ang laki ng nawala sa kanya. Kaya ayan, kailangan po talaga nating pag-ingatan yung ating mga wallet. Yan, yung mga magagaling na mga tao. Yan, si Ginoong Chris Larsen ay magaling po na investor yan, at marami po siyang nalalaman pagdating sa pag-i-invest sa mga cryptocurrencies. Pero nagawa pa rin siyang ma-hack ng mga hackers. Kaya paano pa kaya tayo na mga ordinary lamang na mga nag-i-invest sa mga cryptocurrencies? Kaya yan, dobleng pag-iingat po. Kasi pwede pong mawala lahat ng ating mga investment dito kung pag tayo rin ay nabiktima ng mga hackers na yan. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa